Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kaniya, gaya ng kaniyang ama. Ngunit sinabi ng kaniyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kaniya. Subalit walang isa man sa inyo, mga kamag-anak, ang may ganong pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kaniyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kaniyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagsilang ni Juan Bautista. Siya po ang hinirang o pinili ng Diyos upang ihanda ang daraanan ni Jesus Nazareno. Ang kaniyang pagsilang ay isang mabisang palatandaan na tinutupad ng Diyos ang lahat ng kaniyang mga pangako. Kailanman ang Diyos ay mabuti at tapat sa lahat ng kaniyang sinasabi. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ang atin pong Diyos ay sadyang mabuti at tapat sa lahat ng kaniyang mga pangako at sinasabi. Binigay ng Diyos maging ang kaniyang sarili sa pamamagitan ni Jesus Nazareno upang ipadama sa ating lahat ang kaniyang pagmamahal, pag-aaruga at walang ibayong paglingap. Narinig natin sa unang pagbasa ayon sa aklat ni Propeta Malakias na ipapadala ng Diyos Ama ang kaniyang mga sugo upang ibalita sa tao ang kaniyang pagdating. Kaya sa huling bahagi ng propesiya na ipinahayag na ang pagdating ng mga sugo ay upang ituwid ang puso ng mga anak ng Diyos. Kaya nga po, dito natin mapagtatanto na ang pagdating ni Jesus Nazareno ay magiging dapat upang iligtas ang sanlibutan
sa lalim ng ating pagkakautang at pagkakasala sa Diyos. Subalit, mapapansin natin na bago ang pagdating ng Mesiyas o tagapagligtas, isusugo muna si San Juan Bautista upang ihanda ang kaniyang daraanan. Matatandaan po natin na ang paglilihi kay Juan Bautista ay ibinalita ng Anghel Gabriel kay Zacarias. Subalit, hindi agad siya naniwala. Nagduda siya at napakarami ng kaniyang katanungan. Hindi niya kasi lubos na maisip na ang kaniyang asawang si Elizabeth, napakatanda na at isa pa, paug pa, pwede pang magkaanak. Dahil sa katigasan ng kaniyang puso at kawalan ng pananampalataya, ginawa siyang pipi at bingi. Subalit sa pagsilang ng anak ni Elizabeth, tinanong si Zacarias kung ano ang ipapangalan sa anak. Kaya isinulat niya ito sa tableta dahil sa mga panahong iyon, hindi na siya makapagsalita. At anong kanyang isinulat? Juan ang ipapangalan sa bata. Dahil ito mismo ang pangalang ibinigay ng Diyos at pagkatapos noon, siya ay muling nakarinig at nakapagsalita. Ang pangalan pong Juan ay galing sa wikang Hebreo, Yohanan, na ang kahulugan, ang Diyos mapagpala. Sinasabi po ng marami na ang iyong pangalan ay ang iyong pagkakakilanlan. Kaya nga si Juan Bautista ay tanda ng napakalaking pagpapala ng Diyos. Matapos ng napakahabang panahon ng paghihintay at minsan pa nga kawalan ng pag-asa sa kaniyang mga magulang na nasina Zacarias at Elizabeth. Mga kapatid kay Kristo, tayo rin po kagaya ni Zacarias, napakaraming pagkakataon sa ating buhay na tila baga minsan nawawalan tayo ng pag-asa kapag hindi natin nakukuha agad-agad ang mga pangarap natin sa buhay. Minsan nawawalan agad tayo ng gana kapag hindi sumasang-ayon ang takbo ng panahon sa ating mga gusto. Minsan naman, naiinip tayo at gusto nating sagutin ng Diyos agad ng oo ang lahat ng ating mga panalangin. Sa kawalan ng ating pananampalataya, mabilis tayong sumuko sa mga hamon ng buhay. Mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na kahit ilang beses tayong hindi maging tapat sa Diyos, ang Diyos mananatiling tapat sa atin. Kahit ilang beses tayong magtampo sa Diyos, ang Diyos patuloy tayong uunawain. Kahit ilang beses tayong lumayo, ang Diyos patuloy tayong hahanapin at patuloy siyang maghihintay para sa atin. Handa ang Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay, basta makipagtulungan tayo sa Kanya at buksan ang ating puso sa Kaniyang kalooban. Kaya naman kung inyong mapapansin, mula sa kawalan ng pananampalataya, si Zacarias nagkaroon ng pananampalataya. Kaya sa pagbubukas niya ng kaniyang puso, si Zacarias pinagpala ng Diyos. Mga pagpapalang siksik, liglig, at umaapaw pa.
Kaya nga ang tunay na may pananampalataya, marunong dapat maghintay, marunong umasa sa awa ng Diyos, at dapat nabubuhay lagi sa pag-ibig ng Diyos. Kung sa tao, imposible ang maraming bagay, para sa Diyos, basta't mabuti, tama ang lahat, posible. Uulitin ko po, kung sa tao, napaka-imposible ng maraming bagay, para sa Diyos, basta't mabuti at tama, lahat ay posible. Kaya nga kung hihiling tayo sa Kanya na ang akala mo imposible, huwag kang magduda, basta't buo ang iyong pananampalataya. Tiyak yon, pakikinggan ka niya, didinggin ng Diyos ang lahat ng bulong ng iyong puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.